Na-depress si Yukako dahil nabasted siya ni Koichi kaya hanggang tingin na lang siya sa binata. Nang madaanan niya ang Cinderella Salon at nagpatunay ang isang customer na nahanap niya na ang pag-ibig kaya pumasok siya dito at nakita naman ng lalaking blonde. Nagpakilala itong si Dr. Aya na tutulungan daw siyang gumanda gamit ang makeup at kahit isang celebrity ay mapapaibig mo. Sa una ay nagdadalawang isip pa si Yukako pero sinubukan niya na rin ito. Ngunit gumagamit pala ng stand si Dr. Aya sa pagmi-makeup. Dahil dito ay mas gumanda si Yukako at nakasalubong niya pa si Koichi na nag-alala daw sa kanya. Kaya naisip ni Yukako na gumagana nga ang makeup kaya niyaya niya na ang binata na magkape. Nagsimula ang date ng dalawa na parang isang panaginip lang kay Yukako at nagkadampian pa sila kaya malapit na magtukaan. Pero na-expire ang makeup kaya sumakit daw ang tiyan ni Koichi na napatakbo. Galit na tumawid ang dalaga at pinilit na bigyan siya ng bagong package na mas magtatagal kahit mahal ang presyo pero magpapaganda naman sa buo niyang katawan. Nagsimula ang operasyon ng hulihin ito ni Yukako dahil alam niyang stand user ito. Pero pinabayaan niya dahil di naman ito masama kaya nagpatuloy sa operasyon at pinalitan ang kanyang mga insecurity sa katawan. Nawala na ang sakit ng tiyan ni Koichi at napansin na nagkapalit sila ng bag ni Yukako kaya bumalik siya nang makita niya itong parang artista sa ganda pero pagkatapos magpalit ay aalis na si Koichi kaya tinawag ng dalaga. Pero dumating si Rohan na nagpapasama sa kanya kaya naiwan si Yukako. Napatawag si Yukako kay Dr. Aya kung ba't di umubra ang kanyang charm pero siniguro ng doktor na tumalab na ito at pinaalala na mag-lipstick every 30 minutes. Pero dumating pa sila Josuke kaya lalong nalibang si Koichi. Dahil sa flash ng camera ay naiyak ang baby na nag-invisible kaya kailangan nilang umalis sa public at nabangga si Koichi na tumalsik kay Yukako kaya natuloy na ang kanilang fairy tale. Di makapaniwala si Josuke na nag-kiss na sila ni Yukako at inlove pa si Koichi at napaiyak sa inggit si Okayasu. Pero nag-alala sila dahil di na daw ito tumawag kay Koichi. Nakita niya ito sa kalsada pero nagpanggap itong ibang babae dahil nagbago ang mukha. Ngunit naiiyak siya at sumugod kay Dr. Aya at binalibag ito dahil nagbabakbak ang mukha niya. Giit ng doktor na di kasi nito sinunod ang procedure na pagli-lipstick kada 30 minutes kaya nabakbak na rin ang daliri. Dagdag pa ng doktor na wala na ang tunay niyang mga parte ng katawan saka dumating pa si Koichi na nakilala pa rin siya. Aatake sana si Yukako nang ilabas ni Aya ang mga mukha at pag nahanap niya ang tunay na mukha ay pagagalingin na siya ng doktor pero sa isip ng doktor ay wala talaga doon ang tunay. Kaya di niya makita ang tunay niyang mukha kaya si Koichi ang pinahanap niya. Pero sinabi ni Koichi na kung mapili niya ang maling mukha ay tanggalin ni Aya ang mata ni Eko dahil alam niyang di gugustuhin ni Yukako na tignan niya ang mukhang hindi nito pagmamay-ari. Subalit nahanap talaga ni Koichi ang tunay niyang mukha pero dahil na-touch si Aya sa handang isakripisyo ni Koichi ay pinagaling niya na lang ito. Ang blonde na lalaki ay nais lang mabuhay ng payapa sa tahimik na lugar pero ang pangit ng trip nito dahil kamay lang ang asawa niya. Tinatanggihan din ito ang ibang babaeng nagyayaya ng date. Habang nasa bakery ay dala niya rin pala ang kamay at ito pa ang pinapili ng adik at nang mabutas niya ang isa ay tinikman niya ang sauce. Tapos nag-date sila nito sa tahimik na lugar. Ngunit nangangamoy na kaya baka malapit na daw sila nitong mag-break at maghahanap siya ng ibang kamay. Tinago niya ito dahil sa kaluskos pero aso lang pala kaya tinakot niya ito gamit ang killer instinct. Bumili din ng tinapay si Shigechi at nakita ang dalawa na nanghihingi ng pangmeryenda. Dahil ayaw niyang magbigay ng tinapay ay pinautang na lang sila ng pera pero nakuha ng aso ang tinapay niya. Tapos napagkamalan niyang kanya ang tinapay ng lalaki na kinabahan na makita ang laman nitong kamay. At ayaw niyang magpakita sa tatlo kaya gagawa siya ng paraan na makuha ito dahil matutukoy ang fingerprint niya kung madala ito sa pulis. Sinundan niya si Shigechi pero dumating na naman sila Josuke. At pag alis ng mga ito ay kukunin niya sana pero nagkabunggo sila at humingi ng tawad ang bata. Palihim na pumasok sa prep room ng school si Shigechi para magnakaw ng kape at sinundan naman siya ng lalaki para kunin ang kamay. Pero sumunod din pala sila Josuke kaya napilitan siyang magtago. Nagpatimpla din sila Josuke kaya marami pa siyang oras para kunin ang supot kaya nag-improvise siya ng panungkit na hanger pero nahulog at sumilip ang kamay. Nagalit si Shigechi at inakalang kukunin ng bida ang pagkain niya. Kaya nagkaroon pa ng time ang lalaki na makuha ang tinatagong kamay. Pero nang makita ay pinagbintangan ni Shigechi ang mga kasama at pinahanap sa stand ang tinapay niya sa buong lugar pero narinig sila ng mga teacher kaya nagmadali silang tumakas. Dahil dito ay nakaligtas ang lalaki pero nakaabang na pala si Shigechi sa kanya at pinakuha kay Harvest ang inaakalang tinapay kaya lumabas na ang kamay kaya kailangan niya ng patayin si Shigechi. Nagpakilala ang lalaki na si Kira Yoshikage na meron daw perpektong lifestyle at pinahahalagahan ng tulog kaya ayaw niya ng stress. Kaya kailangan niyang tapusin si Shigechi para di na siya mag-overthink. Saka pinalabas ang stand nito na si Killer Queen dahil siya pala talaga ang killer na tinutukoy ni Rima. Sumugod si Harvest na hindi napigilan ni Killer Queen at nagbanta si Shigechi na puputulan ng carotid artery ni Kira. Kinuha niya rin ang coin ni Kira pero sumabog ito sa kanyang mukha dahil lahat ng hinahawakan ni Killer Queen ay nagiging bomba.
Duguan ng bata at mas pumangit pa siya. Tinanong ni Kira kung stand user din sila Josuke pero ayaw sabihin ni Shigechi, kaya pinagbantaan siyang papatayin din ng mga magulang niya. Nakumpirma ni Shigechi na ito ang killer na matagal nang nagtatago na patuloy na pumapatay saka ginamit niya ang pinakahuling lakas upang magawang makatakas kay Kira. Dumaan siya sa bintana ng school upang magpatulong kila Josuke na protektahan ang kanyang mga magulang. Pero kahit sugatan na siya ay walang pumapansin sa kanya dahil pangit siya sabi ng mga chicks. Nakita niya naman sila Josuke pero bago siya makapagsumbong ay sinabi ni Kira na nagawa niya ng bomba ang doorknob kaya sumabog ito kay Shigechi na tuluyang namatay. At ang natira na lang ay ang stand nito na may dalang butones kaya nag-alala sila kay Shigechi at naisip nilang isang clue ang butones na ito. Samantala napaiyak si Rima na makitang may napatay na naman ang killer. Dahil dito ay nagkita ang mga stand user at kinumpirma ni Rima na patay na si Shigechi. Giit ni Josuke na sobrang mapanganib ang serial killer dahil mabilis lang nitong pinatay si Shigechi at naitago pa nito ang bangkay nang walang nakakakita. Kaya kinuha ni Jotaro ang butones upang mag-imbestiga kung saan ito nanggaling. Napansin nilang upset si Okuyasu sa nangyari at maging si Josuke ay ganito din ang nararamdaman. Dahil dito ay naging alerto na rin ang iba pang stand user. At nang tumawid si Josuke ay di niya alam na nakasalubong niya na ang killer. Nakita nito ang isang babae na gold digger na may magandang kamay kaya ito ang susunod niyang target kaya sinunog niya na ang dating kamay. Kaya ngayon ay meron na naman siyang kadate na bagong kamay. Di mapakali si Koichi pero di naman nila matukoy kung sino ang killer. Nakita niyang kanina pa naghahanap sa mga tailoring shop sa buong bayan si Jotaro. Kaya ngayon ay pinuntahan niya na pati ang shoe store na nagtatahi ng kaunti. At naka-jackpot nga sila dahil nandoon mismo ang coat na pinanggalingan ng butones. Pero bago makita ang pangalan ng killer ay inatake na nito ang kamay ng matanda. Umakyat si Heart Attack sa balikat ng matanda na tuluyan siyang tinapos, saka kinukuha na nito ang coat ngunit pinigilan ni Jotaro na sumugod si Koichi kaya nakaligtas ito sa malakas na pagsabog. Nalaman nila kung ba't di nahahanap ang bangkay ng mga biktima nito at pinigilan muli ni Jotaro si Koichi dahil mapanganib. Ayon sa designer coat nito ay nasa 173 cm ang tangkad ng killer at single ito dahil nagtungo pa sa tailoring shop para palitan ng butones at alam niyang papatayin din sila nito dahil ayaw nitong mag-iwan ng clue kaya kailangan nilang mag-ingat. Tunay nga ang sinabi ni Jotaro dahil inatake ni Heart Attack si Koichi kaya agad na pinagsusuntok ni Star Platinum pero kahit anong suntok ay napakatibay. Kaya nag-stop time siya at sinubukan pa itong wasakin bago sumabog. Subalit nagbalik lang ito sa itaas kaya muling binanatan hanggang sa tumalsik kaso bumangon si Heart Attack at nasusugat na si Jotaro sa tibay nito. Sinubukan itong punitin ni Star Platinum saka inihagis bago ito sumabog sa kanila. Pinag-utos ni Jotaro na protektahan ng binata ang sarili dahil alam niyang umalis na ang killer. Pero pinaakyat pa rin niya ang stand at nakita na tama si Jotaro dahil napakalayo na nga nito. Nalaman din ni Jotaro na umaatake na lang ito gamit ang heat sensor pero nasa itaas si Eko kaya lagot si Koichi kaya nag-stop time si Jotaro at gumawa ng apoy at ito nga ang inatake ng kalaban ngunit nadamay pati si Jotaro. Nagilty si Koichi dahil di siya nakikinig. Nakikita na naman nito ang body heat nila kaya itinakas niya ang lalaki at binuksan ng mga ilaw na siyang inatake ni Heart Attack dahil sa heat sensor. Nakapasok sila sa kusina pero di alam ni Koichi kung paano gumamit ng electric stove kaya katapusan niya na. Pero nilabas niya si Eko at ginawa niya ang naisip na paraan. Nagtataka na si Kira kung ba't ang tagal matapos ni Heart Attack. Dahil nilagyan pala ito ni Koichi ng mainit sa unahan para sa heat sensor na parang karot sa isang donkey habang tumatawag siya kay Josuke. Napansin niyang uminit na rin ang electric stove kaya ito ang inatake ni Heart Attack na tuluyang sumabog. Dahil dito ay nawala ang nilagay niya para sa heat sensor. Tinawag niya si Eko pero walang dumadating at nakita ang shell nito at kalaunan ay nagpakita ang Act 3 form ni Eko na nakakapagsalita na. Inutusan niya itong protektahan sila na siyang ginawa nga nito, saka umatake ito ng finishing blow pero walang nangyari. Kaya sumugod na naman sa kanila si Heart Attack ngunit bigla itong lumubog dahil sa gravity. Dahil dito ay bumigat din ang kaliwang kamay ni Kira na ginamit niyang pang-summon kay Heart Attack kaya lumapit ang waiter pero nawasak niya pa ang mesa. Tutulungan pa siya nito kaya nawasak din ang damit. Giit ni Eko na kasama ito sa powers niya habang si Kira naman ay nagtataka sa nangyayari. Dahil sa bigat ng kamay ay nakukuha ni Kira ang atensyon ng mga tao na pinakaayaw niyang mangyari. Tapos pinagtripan pa siya ng 2 bugok at kinwelyuhan pa ng isa kaya natumba siya dahil sa bigat ng kanyang kamay ngunit pinagtawanan pa siya. Tinali din ng sapatos niya nang mahulog ang wallet ay kinuha ito ng makong pero biglang sumabog at naputol ang malikot niyang kamay dahil sa stand ni Kira saka pinutol niya ang sintas at isinumpa na mananagot sila Jotaro. Nagmamadali sila Josuke na hanapin sila Jotaro at Koichi.
Pinaalala ni Echo na huwag silang masyadong lalayo sa bomba ng higit sa 5 meters upang di mawala ang epekto ng kanilang gravity technique. Sa kasamaang palad ay naunang dumating si Kira kaysa kila Josuke. Dismayado din si Kira sa sarili dahil dapat ay mas mabilis pa daw siya kung nakapag-enroll lang sa malapit na gym pero nandidiri daw kasi siya sa mga pawisan na equipment na hinawakan ng mga tao. Tinanong pa nito kung patungo na rin ba sila Josuke at nakapagtatakang alam din nito ang tungkol kina Dr. Aya at Yukako. Saka nagbanta na di na pwedeng mabuhay si Koichi dahil nakita na ang kanyang mukha. Dahil namumuhi ang binata sa killer ay sinugod niya ito ng mabibilis na suntok pero sinabayan lang siya ni Killer Queen hanggang mapatalsik. Nagtaka si Koichi kung ba't dalawa ang stand nito. Sagot ng killer na parte lang si heart attack ng sandata ni Killer Queen mula sa kaliwang kamay nito. Dahil napalayo sila ay nakakilos na rin ng bomba saka naghanda sa pag-atake si Echo pero naguguluhan pa si Koichi hanggang sa magpasya siyang atakihin ni Echo ang bomba. Subalit pinabagsak lang siya ni Killer Queen. Sa kabila nito ay naiirita pa rin si Kira dahil ngayon lang daw siya umabot sa ganitong sitwasyon. Binigyan muna niya ng panyo ang binata bago niya ito sapukin para may pamunas daw sa dugo, inapakan pa ang kamay at pinakain ng sapatos sakang inudngod at pinunasan siya nito saka nagbalik si heart attack habang pinagpapalo ang ulo niya sa lupa. Ngunit kinabahan din si Kira nang malaman na alam na rin ni Koichi ang kanyang tunay na pangalan dahil sa driver's license, buti pa siya may lisensya kahit killer. Nagalit si Kira kaya tinuluyan niya ng patayin ang kawawang Koichi. Nang makita nito na baliktad ang medyas ni Koichi ay di nito mapigilan na ayusin dahil isa siyang psychopath OC. Saka naghanda na pasabugin ang katawan ng binata subalit bumangon si Jotaro kaya sinalag niya ang atake nito. Nakita niyang napakatindi ng mga pinsala sa katawan ni Jotaro kaya kusang napaluhod. Pero nang sumuntok si Killer Queen ay naunahan siya sa pagmumukha. Dahil nagpapanggap lang pala itong nanghihina, kaya pinagpupulbos na ni Jotaro ang buong katawan ng serial killer ng Moryo saka pinatalsik sa basurahan. Ngunit pagkatapos nito ay bumigay na rin ang kanyang katawan kaya tuluyan silang papanaw kung di pa sila papagalingan ni Josuke na ngayon ay kakarating pa lang. Inasikaso na nila kaagad sila Jotaro at Koichi. Nagising si Kira na sinubukan pang tumakas pero nakita siya kaya nagpanggap na isang normal office guy dahil di pa naman siya kilala ng dalawa. Pero sinabi ni Josuke na pagagalingin niya ito kaya na-excite ang killer. Ngunit trap lang pala ang sinabi ni Josuke dahil bakit ito naniwala na nakakapagpagaling siya. Dahil dito ay nagpakilala na si Kira saka pinutol ang sariling kamay. Dahil ang plano niya ay iwan doon si heart attack upang bigyan siya ng oras na makatakas. Pinagsusuntok ito ni Crazy Diamond ngunit ni-restore niya lang pala ito upang magbalik sa kamay at ang kamay ay patungo sa katawan nito kaya kailangan nila itong sundan. Nakita ng mga tao ang dugo ang killer at pinakita pa ang naputol na kamay samantala patungo na rin sila Josuke sa kanya. Ngunit dinala sila nito sa salon ni Dr. Aya kaya nag-alala sila sa doktor. Nakita nilang duguan nga ang doktor at meron ding bangkay ng lalaki. Pero hindi ito ang katawan ni Kira dahil meron itong kamay ngunit kinuha ang mukha nito. Giit ni Aya na pinilit siya ng killer na makipagpalit ng mukha sa isang lalaki na kasing katawan nito. Saka iniligtas sila ni Dahan dahil sumabog na ang katawan ng doktor. At pagpasok sa isa pang pinto ay labas na pala ito kaya di na nila matukoy kung sino si Kira kaya napasigaw na lang si Koichi. Isang misis ang naboboring na daw sa asawa niyang cool at may anak din silang laging pagod. Matino naman daw ang asawa niya pero wala daw kunong emotional intelligence. Isang lalaki naman ang hinahanap ang tamang susi ng kanilang pinto. Ito pala ang asawa niya na gusto niyang galitin kaya binigyan ng ayaw niyang spicy noodles. Pero nagtaka siyang hindi ito nagalit at kusa pa itong nagluto. Samantala alam nila Koichi na may bago ng mukha at malamang ay umuwi na sa bagong pamilya si Kira. Kaya ngayon ay naghahanap sila ng clue sa bahay nito pero limitado lang ang nalaman nilang impormasyon dahil ang paraan nito ng pamumuhay ay sobrang lelo. Nakita din nila ang mga bote na merong kuko na iniipon ni Kira ng 15 years at meron pang record ng haba dahil isang metikulosong psycho killer si Kira. Naisip ni Jotaro na nagbe-base si Kira kung gaano kabilis humaba ang kanyang kuko ay mas mataas daw ang success rate ng pagpatay kaya doon siya nang bibiktima. Nakuhanan sila ng isang kamera kaya naging alerto. Nang lumabas ang litrato at nakita nila ang multo ng ama ni Kira. Tumawag ito at inatake pa si Josuke saka nagbanta na tigilan na nila ang kanyang anak kung ayaw nilang mamatay. Pero nang pinunit ang litrato ay sila ang napinsala kaya mabilis na inayos ni Josuke ang picture para gumaling sila. Lumapit si Okayasu pero lumagpas siya sa kabila kaya plakda. Saka nalaman ni Koichi na di sila makapunta sa kinaroroonan nila Josuke dahil di sila kasali sa picture at naramdaman din niya ang invisible wall dahil tila nasa iba silang dimensyon. Wala silang magawa dahil di nila masaktan ang multo pero kaya sila nitong saktan.
Tapos may hawak ng kutsilyo ang matanda sa picture at papatayin na nito si Josuke pero may naisip si Jotaro ngunit pinutol na ang kanilang mga ulo sa picture, kaya patungo na ang kutsilyo nito sa walang magawang Josuke ngunit kinuhaan ni Jotaro ng picture ang matanda mula sa naunang pic upang makulong ito sa isang frame ng mag-isa. Pero gagamitin pa nito ang cam kaya winasak ni Jotaro at tinupi siya sa kanilagyan ng tape upang di na makapanggulo sa kanila. Subalit habang naghahanap ay nagpaawa ito sa dalawa na di daw siya makahinga pero tinadtad pa ito ng thumbtacks. Ngunit sinabi nitong naloko sila dahil gagamitin nito ang mga thumbtacks para makatakas kaya nagpanik sila Okuyasu at naisip na nakatakas na ito. Kaya sinubukang tignan ni Okuyasu subalit lalo lang itong nakatakas sa kanila. Nagtaka si Josuke kung ba't meron din bow and arrow doon saka nakuha ng matanda ang palaso at sinabing ito daw ang nakapagpalabas ng stand ng anak saka ito tumakas sakay ng isang uwak saka nagbalak na gumawa pa ng maraming kalaban nila. Nalaman din nila Jotaro na marami palang bow and arrow kaya napakarami na ring stand user. Samantala nagtataka na ang babae dahil ngayon lang nagluto ang kanyang asawa at napakasarap pa ng luto nito. Ngunit di makapasok ang pet nila dahil nakasarado ang bintana kaya nagalit na naman siya. Nagwawala ang pusa dahil alam nitong ibang lalaki ang kasama. At nagtaka na rin ang misis dahil kakaiba talaga ang kinikilos nito. Dumating ang landlord dahil di pa sila nakakabayad ng rent. Kaya pinapakuha niya sa lalaki ang pera nila kaso di nito alam ang kanilang password. Kaya hinarap nito ang landlord at kinuha ang pera nito gamit si Killer Queen, saka ibinayad dito ang sarili nitong pera dahil ito pala ay si Kira. Nakumpirma na ng asawa ang mga pagbabago ng lalaki pero nainlove pa ang bruha. Naghahanap ang matanda ng bagong stand user para kalabanin sila Josuke na tumutok ang palaso sa isang batang nagnanakaw ng prutas. Kinuna ni Rohan ang mga lalaking middle age at gumawa siya ng album dahil alam niyang isa sa mga ito si Kira at nag-aalala siya na baka patayin nito ang totoong pamilya ng may-ari ng bago niyang mukha. Lumapit ang isang bata na nakikipaglaro ng Jack and Poy pero di siya pinansin ng dalawa. Kaso sinundan pa rin siya nito nang mapansin na may butas ito sa pisngi. At dahil ayaw siyang tigilan ay ginamit niya si Heaven's Door at tinignan ng alaala nito pero nalaman niyang normal lang itong bata. Kaya pinagbigyan niya at natalo niya ang umiyak na bata. Nagtungo siya sa resto ngunit nandoon din sila Josuke pero ayaw niya sa mga ito. Tapos nandoon na naman ang bata na nangagaw pa ng upuan kaya napilitan na naman siyang makipag Jack and Poy pero natalo niya ito ulit at nasiyahan siyang mangburot ng bata. Kaso maging sa bookstore ay sinundan pa rin siya kaya pinakain niya na ito ng bato. Pero panalo daw ang bata dahil nakapapel ito at isa pala itong stand user kaya hinihigop ang kanyang stand kaya mabilis niyang binago ang rules na bawal siya nitong saktan. Nabasa niya na isa pala itong stand user na nakukuha ang energy ng mga natatalo niya sa Jack and Poy sa best of 5. Tapos nagawa pa nitong mabago ang ginawa niyang rules dahil nakuha na nito ang 1/3 ng kanyang stand. Sinapak niya rin ang sarili dahil bawal niya ng saktan ng bata. Dahil dito ay napilitan siyang tapusin ang kanilang best of 5 dahil meron na siyang 2 panalo. Nagsimula ang kanilang Jack and Poy at nanalo na naman ang bata kaya 2-all na ang score at hinigop na rin ito ang 2/3 ni Heaven's Door. Kinabahan si Rohan na makuha nito ng tuluyan ang kanyang stand at natuwa naman ang matanda sa kanyang nakikita. Pero matapos mag-isip ni Rohan ay nagpatuloy ang huling round, ngunit nagtay sila sa papel pati na sa bato. Dumaan pa sila Joseph at naisip ng bata na sila ang isusunod niya. Ayaw din ni Josuke kay Rohan kaya kumaway na lang daw sila saka umalis at naisip din ni Joseph na isa lang ang bata sa mga fans ng manga artist. Feeling lucky daw ang bata kaya binato ang salamin ngunit di pa rin siya tinamaan ng mga bubog at si Rohan pa ang nasugatan. Pero ipinangako ng manga artist na siya ang mananalo sa tiebreaker nilang round. Kaya with aura silang nag-Jack and Poy ngunit napilitang magbato ang bata dahil sa ginawa ni Rohan kaya siya ang nanalo at nabawi na ang mga bahagi ni Heaven's Door. Dahil tinulungan pala siya ng Invisible Baby na gawing bato ang Jack and Poy ng kalaban. Dahilan para makagawa ng bagong rule si Rohan na di na mananalo sa Jack and Poy ang bata kahit kailan. Pero kinuha nito ang baby at pilit itong nakipaglaban sa kanya with aura pero di man lang ito nanalo kahit isang beses kaya iniwan na siya ng matanda. Di matanggap ng bata na wala ng kwenta ang kanyang stand kaya nagpasagasa na lang ito kaso ginamit ni Rohan ang swerte upang iligtas ang bata at napunta ang picture sa driver kaya nag-swerve ito at naiwasan sila. Tapos nagbalik sila Joseph at sama-sama nilang hinanap ang Invisible Baby.